ng ating tatalakayin, maaari pa tayong tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maaari na kayong umupo. Salamat po, bro. Okay, class. Bago natin isimula ng ating tatalakayin ngayong araw, ay magtatawag muna ako ng tatlo niyong mga klase dito sa harapan. Ang pipiliin ko ay si John Dale, si Gira, at si Arado. Ang gagawin niyong class ay inyong ilarawan ang inyong mga kaklase na pinili ko dito sa harapan. Maliwanag ba sa lahat? Opo, bro. Okay, Mr. Kudilan. Paano mo ilalarawan ang iyong mga kaklase? Si Salon ay matangkad, isa nila Ronald at Arado. Tama. Mas matangkad si John Dale, isa kay Ronald at Arado. Okay. Ikaw naman, Binibini. Mas maputi si Arado kaysa nila Ronald at Salon. Tama ang sagot. Ubod ng ganda si Arado, isa ni John Dale at Ronald. Okay, very good. Base sa nilarawan natin kanina, ano kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Okay, Mr. Kudilan. Para sa akin, ang tatalakayan natin ngayong araw ay patungkol sa antas ng pang-uri, bro. Okay, tama. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa antas ng pang-uri. Bago natin sisimulan ang ating tatalakayin, babasahin muna natin yung ating layunin. So, sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang may pamalas ang mga bata ay may pamalas ang mga sumusunod. A. Makapagbigay ng halimbawa ng antas ng pang-uri. B. Magamit ang tatlong antas ng pang-uri sa pangungusap. At C. Matukoy ang tatlong antas ng pang-uri sa pangungusap. Okay, class. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa antas ng pang-uri. So, mayroon tayong tatlong antas ng pang-uri. Una, lantay. Pangalawa, pahambing. At ang pangatlo ay pasukdol. So, una, babasahin muna natin ang kahulugan ng lantay. Okay, pakibasa, Mr. Yeah. Lantay. Karaniwan ito ay nilalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. So, ang lantay is naglalarawan ito sa isang katangian ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. So, dito naman tayo sa pahambing. Ang pahambing, ito ay pagtutulan o paghahambing sa dalawang tao, bagay, lugar, o hayop. At ang pangatlo ay pasukdol. Ito ay ginagamit kung higit sa dalawang tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari ang paghahambing. So, ang pasukdol ay ginagamit ng ito kapag higit sa dalawang tao, bagay, hayop, o pangyayari. Ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba ang ating aralin ngayon? Opo, bro. Okay, Ginoong Kudilan. Ano nga ulit yung tatlong antas ng pang-uri? Ang tatlong antas ng pang-uri ay pinakauna, lantay, pangalawa, pahambing, at pangatlo, pasukdol. Okay, very good. Magaling, Ginoong Kudilan. Sa tingin niyo ba, bakit kailangan natin matutunan ang tatlong antas ng pang-uri? Para po malaman natin kung ano ang tamang antas na pang-uri ang gagamitin sa paglalarawan ng isa, dalawa, o pangatlong bagay, buo o pangyayari. Tama. Magaling, Mr. Ginoong Kudilan. Ngayon mga bata, mayroon akong ihandang larawan dito at hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito yung pangkat A at ito naman yung pangkat B. Ang gagawin nyo lang ay tukuyin
tatlong pagpipilian kung ano, sa tatlong pagpipilian na inilarawan kung ano ang pang-uri or ang antas dito. So, okay, sa unang larawan, alin dito ang mainit? Mr. Milan. Longganisa! Tama. Mainit ang longganisa dahil mas mainit ang kandila at pinakamainit yung araw. Okay, sa pangalawang larawan, saan dito yung mabagal? Pagong! Tama, kasi yung pagong mabagal at yung suso mas mabagal at yung uod pinakamabagal. Okay, sa pangatlong larawan, alin dito yung pinakamatamis? Tsokolate. Tama, kasi yung sake matamis at yung cherry mas matamis. Kaya yung tsokolate yung pinakamatamis. At sa pang-apat na larawan, alin dito yung malamig? Ice cream. Tama. Ice cream. Siguro. Tama ka dyan, Mr. Milan. Kasi yung yellow, mas malamig. At pinakamalamig yung North Pole, kaya malamig yung ice cream. At yung panglimang larawan, alin dito yung pinakamainit? Araw. Tama. Kasi ang kape ay mainit lang. At yung apoy, mas mainit. Kaya pinakamainit yung araw. At sa panghuling larawan, saan dito yung pinakamalaki? Elepante. Mali. Dinosaur pala. Guro. Tama. Ang pinakamalaki ay dinosaur. Kasi ang baboy is malaki lang. At ang elepante ay mas malaki. Kaya ang pinakamalaki ay yung dinosaur. So para sa inyong pagtataya, ay kumuha kayo ng papel at ballpen. At basahin ang bawat pangungusap at isulat sa patlang ang tamang sagot ng antas ng panguri kung ito ay lantay, mahambing o pasukdol. At sa laguhitan ninyo ang panguri sa pangungusap. So okay, maaari nyo lang simulan ang ating pagtataya. So okay, tapos na ba? Opo, guro. So okay, maaari